tuluyan ng binawi ng Japan Boxing Commission ang paunang palugit o ultimatum na ibinigay nito sa kampo ni Naoya Inoue. At dahil dito ay naglabas na rin ng statement ang tumatayong manager ni Naoya Inoue na si Ohashi na sila ay aatras na lamang sa supposedly tune-up fight nito kontra Casimero. At sa hindi inaasahang kadahilan ay muling nagbigay ng statement ang naturang manager. Sila ay hindi na lamang lalaban, magpapahinga na lamang hanggang matapos ang taong. Maan na naman na matinding takot itong kampo ni Naoya Inoue. Labanan, itong ating kababayan, pinapatanda pa nila at titignan nga naman na pawala na po itong popularity nitong si Inoue. At ating pa idagdag yung bantang binitawan ng 4 major sanctioning bodies at nitong Japan Boxing Commission na hindi sila magdadalawang isip. Bigyan ng matinding sanksyon itong si Naoya Inoue. Posibleng humantong sa pagkabawi sa mga naturang titulo na hawak-hawak ngayon nitong si Inoue. Sa bago pong inilabas ng pamantayan ng 4 major sanctioning bodies at ng The Ring, kailangan po ang fighter ay lumalaban po internationally at globally. Kalayaan ng kampo nitong si Naoya Inoue na makaligtas sa VADA 24/7 at sa pag-intake ng mga ipinagbabawal na enhancement drugs na nagagawa lamang nito tuwing ito ay lumalaban sa loob ng kanilang bansa. Ang kaliwat kanang pagkawala ng interes ng mga Japanese boxing fans at ayon pa sa karamihan, anti-momentum, killjoy daw itong kampo ni Naoya Inoue. Dahil pinatay daw nito ang matinding hype na labanan itong si John Real Casimero. Kumbaga, ang takot na makalaban ng ating kababayan ay nagdulot sa unting-unting pagkamatay ang kanyang karir bilang isang Japanese boxing superstar.